walang kwenta, isang basura. Iyan ang mga salitang isinampal ni Marco sa aking mukha sa mismong gabi ng aming anibersaryo. Habang hinihintay ko siya na may dalang pag-ibig, divorce papers ang kanyang inihain sa hapagkainan. Pinili niya ang yaman at ang babaeng mas bagay sa kanyang antas. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang bagong Maricel ang isinisilang. Titigil ba ang mundo ko sa kanilang pagtalikod? O ito na ang simula ng aking pinakamatamis na paghihiganti? Sino nga ba ang huling tatawa kapag ang dating basura ay naging isang hiyas na hindi na nila kayang abutin? Walang puwang ang isang basurang katulad mo sa buhay na pinapangarap ko, Maricel. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan at umalis ka na sa pamamahay ko bago pa magbago ang isip ko at wala kang makuha kahit 5. Ang mga salitang iyon ni Marco ay tumama sa pandinig ni Maricel na tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa buong katawan niya. Bahagyang nangatal ang kanyang mga kamay, dahilan upang muntik nang mahulog ang mangkok ng mainit na kare-kare na maingat niyang inihanda. Ito ang paboritong ulam ni Marco, ang pagkaing ilang oras niyang pinagpuyatan sa loob ng maliit at mausok na kusina. Ang bango ng mani at bagoong na dati-rati ay simbolo ng kanilang pagsasama, ay biglang naging amoy ng pagkabulok at penglilito. Dahan-dahang inilapag ni Maricel ang mangkok sa mesa, kung saan nakalatag ang isang mamahaling puting tela na binili pa niya gamit ang huling sentimo mula sa kanyang pagtitinda ng kakanin. Sa gitna ng marangyang hapagkainan, hindi ang pagkaing pinaghirapan niya ang kumuha ng atensyon, kundi ang makapal na asul na folder na naglalaman ng mga papeles ng diborsyo. Bakit, Marco? Tanging bulong na lumabas sa kanyang tuyot na labi. Hindi siya makatingin ng diretso sa asawa. Ang lalaking nasa harap niya ngayon na nakasuot ng plansadong suit at may mamahaling relos sa bisig ay malayo na sa lalaking dati ay tinutulungan niyang mag-aral habang siya ay nagtatrabaho bilang labandera at tagaluto. 7 taon niyang binuhat ang lahat ng utang at hirap upang makatapos ito ng abogasya. Ngunit ngayong nasa itaas na ito, tila naging isang mantsa na lamang siya na kailangang burahin. Mula sa hagdanan ay narinig ang tunog ng bawat hakbang ng isang taong puno ng kapalaluan. Lumitaw si Doña Victoria, ang kanyang biyenan, na may suot na perlas at isang ngangising puno ng panghahamak. Hinawakan ng matanda ang dulo ng kanyang ilong habang nakatingin sa suot na apron ni Maricel na may mga mantsa ng mantika at kulay lupa na sa kalumaan. Huwag mo nang itanong ang alam mo naman ang sagot, Maricel. Matalim na wika ni Doña Victoria. Tumingin ka sa salamin. Isang hamak na tagaluto na amoy usok at bawang. Iyan ba ang gusto mong iharap ni Marco sa mga kliyente niyang milyonaryo? Nakakahiya ka. Ang anak ko ay isang agila na ngayon at ikaw ay isang tuka na nakasabit lamang sa kanyang mga paa. Maging matalino ka naman kahit minsan. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ka nakabilang dito. Tumingin si Maricel sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay maikli at may mga sugat mula sa paghihiwa. Iwan ng mga sangkap para sa kanyang negosyong pagkain na siyang bumuhay sa kanila noong mga panahong walang-wala sila. Ang kanyang balat ay magaspang, tuyot, at malayo sa kinang ng balat ni Chloe, ang babaeng madalas niyang makitang kasama ni Marco sa mga balita sa social media. Bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan ngunit malalim ang sugat. Nanatiling tahimik si Marco, walang kahit anong bakas ng awa o pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang katahimikan nito ang pinakamasakit na bahagi ng gabing iyon. Isang kumpirmasyon na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuring na lamang na isang tungkulin na wala ng halaga. Ramdam ni Maricel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Sa loob-loob niya
May isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang nagkakapira-piraso na parang tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang panulat na nakapatong sa ibabaw ng folder. Ang bigat ng ballpen ay tila kasing bigat ng 7 taon ng kanyang buhay na itatapon na lamang sa isang lagda. Pinagmasdan niya ang kanyang anino. Sa dingding, isang babaeng kuba ang balikat dahil sa bigat ng responsibilidad na binuhat niya para sa pamilyang ito. Ngunit sa dulo ay itinuring lamang na isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Nang dumampi ang dulo ng panulat sa papel, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang puso ang pagiging alipin ng utang na loob kung ang tanging kapalit nito ay ang paglimot sa sarili mong halaga? Nanatiling nakatayo si Maricel sa gitna ng malamig na silid habang ang amoy ng kare-kare ay unti-unting nawawala. Hinalinhinan ng amoy ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas ng bintana. Ang kanyang pirma ay naroon na, isang maitim na guhit na nagtatapos sa kanyang pagiging asawa. Ngunit tila nagsisimula sa isang kawalan na hindi niya alam kung paano pupunan. Bit-bit ang isang luma at kupas na maleta. Humakbang si Maricel palabas ng gate na 7 taon niyang itinuring na pasukan patungo sa kanyang pangarap. Ngunit sa gabing ito, ang pangarap na yon ay naging isang malupit na bilangguan na tuluyan ng nagsara sa kanyang likuran. Ang langit ng Maynila ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Nagbabagsak ng malakas na ulan na agad nagpabasa sa kanyang manipis na blusa. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Isang malamig na haplos sa gitna ng nag-aapoy na sakit sa kanyang dibdib. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang tunog ng gulong ng kanyang maleta sa basang semento ay tila isang malungkot na ritmo ng pag-alis. Sa kanto ng kalsada, napahinto si Maricel sa harap ng isang naglalakihang digital billboard. Doon, nakapaskil ang mukha ni Marco. Maaliwalas, matagumpay, at may titulong Top Lawyer of the Year. Ang liwanag mula sa billboard ay tumatama sa mga puddles ng tubig sa kalsada na nagpapakita ng refleksyon ni Maricel, isang babaeng basang-basa, mukhang kaawa-awa at tila isang anino na lamang sa gitna ng nagniningning na lungsod. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naaalala kung paanong ang tagumpay na yon ay binuo mula sa kanyang mga puyat, pagod, at bawat sentimong pinaghirapan niya. Narating niya ang isang maliit na sanglaan na malapit nang magsara. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan ni Maricel ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ito ang huling alaala ng mga pangakong binitawan ni Marco sa harap ng altar. Mga pangakong napako at naging alikabok na lamang. Sa bawat ikot ng kanyang daliri upang alisin ang singsing, tila hinihiwa rin ang kanyang puso. Nang tuluyan itong mahiwalay sa kanyang balat, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan, ngunit may kalakip na matinding hapis. Ang halaga ng singsing ay sapat lamang para sa isang tiket, patungong Baguio at ilang araw na pagkain. Ito ang presyo ng kanyang 7 taon, isang pirasong papel na magdadala sa kanya palayo sa impyernong ito. Puno ng mga tao ang terminal ng bus. Bawat isa ay may kanya-kanyang destinasyon at kwento. Umupo si Maricel sa isang sulok, yakap ang kanyang maleta na tila ito na lamang ang tanging bagay na natitira sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng krudo, ang ingay ng mga makinang umaandar, at ang abalang galaw ng mga pasahero ay tila isang malabong panaginip sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, tanging ang malamig na tinig ni Marco at ang mapanghusgang tingin ni Doña Victoria ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw na tila mga multong ayaw siyang tantanan. Sumakay siya sa bus at pinili ang upuan sa tabi ng bintana.
Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, pinanood ni Maricel ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng Maynila. Ang lungsod na naging saksi sa kanyang paghihirap ay tila unti-unti na ring binubura ang kanyang bakas. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang matinding determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Ang Maricel, na laging nakayuko at laging nagsasakripisyo, ay maiiwan sa lungsod na ito. Napatitig siya sa marka sa kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanyang singsing. Ang balat doon ay maputi at tila hindi kailanman nasikatan ng araw. Isang permanenteng paalala ng isang gapos na wala na. Paalam Maynila, bulong niya sa hangin na nanunuot sa siwang ng bintana. Iwan mo na sa akin ang lahat ng sakit dahil sa susunod na pagkakataon na makita mo ako, hindi na ako ang babaeng tinapon mo lang na parang basura. Eksaktong bago lumabas ang bus sa highway, huminto ito sandali dahil sa trapiko sa tapat ng isang marangyang hotel. Doon, sa ilalim ng maliwanag na canopy, nakita ni Maricel ang pamilyar na sasakyan ni Marco. Bumukas ang pinto at lumabas ang kanyang asawa na may ingat na inaalalayan si Chloe. Ang paraan ng paghawak ni Marco sa baywang ng babae, ang matatamis ng ngiting ipinupukol nila sa isa't isa, ay tila isang huling saksak sa likod ni Maricel habang ang bus ay muling humaharurot patungo sa malamig na luntiang kabundukan ng Hilaga. Naiwan ang kanyang huling tingin sa 2 taong naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Ngunit sa gitna ng ulan at dilim, hindi na luha ang huling pumatak sa kanyang pisngi, kundi ang simula ng isang panata ng pagbangon. Ang bawat bugso ng malamig na hangin sa Baguio ay tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Maricel. Nang bumaba siya sa bus, malayo ito sa malagkit at mausok na init ng Maynila na kanyang kinalakhan. Ngunit ang lamig na ito ay tila mas tugma sa nararamdaman ng kanyang puso. Isang malawak at madilim na kawalan. Ang hamog ay makapal, bumabalot sa paligid at nagpapalabo sa mga anino ng mga puno ng pino, na tila mga higanteng nagmamasid sa kanyang pagdating. Naglakad siya ng walang patutunguhan, tila ang kanyang maleta, na tila ba ang bigat nito ay lalong nadaragdagan sa bawat hakbang. Ang kanyang mga binti ay nangangatog, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagod at gutom na binaliwala niya simula kagabi. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napatigil siya sa tapat ng isang maliit at lumang istruktura na napapalibutan ng iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. Isang signage na gawa sa kahoy ang nakasabit, na may nakasulat na Baby's Blooms. Ang bango ng mga sariwang rosas at sampagita ay humalo sa amoy ng basang lupa. Isang halimuyak na panandaliang nagpatahimik sa ingay ng kanyang mga alaala. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Maricel. Ang ingay ng mga kuliglig sa paligid ay tila naging isang malabong ugong at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod, isang figura ng isang babae ang lumabas mula sa pintuan ng tiyanggihan. Diyos ko, iha! Ang huling tinig na narinig ni Maricel bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento. Isang bagsak na, tila huling pagsuko ng kanyang pisikal na lakas matapos ang mahabang panahon ng pagpapanggap na siya ay matatag. Nagising si Maricel na may nararamdamang kakaibang init sa kanyang noo. Pagdilat ng kanyang mga mata, isang kisame na gawa sa madilim na kahoy ang bumungad sa kanya. Ang silid ay maliit ngunit puno ng init mula sa isang luma, ngunit gumaganang fireplace sa sulok. Ang amoy ng mainit na sopas ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng sarili niyang bahay sa Maynila, kung saan ang bawat pagkaing niluluto niya ay para lamang sa kasiyahan ng iba. Gising ka na pala, wika ng isang malambing na tinig. Isang babaeng nasa edad 60, may maikling buhok na kulay pilak at mga matang puno ng karunungan, ang lumapit sa kanya. Siya si Tita Baby. Inalalayan niya si Maricel na maupo
at iniabot ang isang tasa ng mainit na sabaw. Huwag ka munang magsalita. Inumin mo muna ito para maglaman ang sikmura mo. Mukhang malayo ang pinanggalingan mo at mas malayo ang itinatakbo ng isip mo. Sa simpleng pagdampi ng mainit na tasa sa kanyang mga palad, muling nanariwa ang sakit sa dibdib ni Maricel. Ang bawat higop ng sopas ay tila humahaplos sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng 7 taon, siya ang laging nag-aalaga, siya ang laging nagpapakain, siya ang laging nag-iisip sa kapakanan ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, sa harap ng isang estranghero, sa gitna ng malamig na kabundukan, siya naman ang inaalagaan. Ang kaibahan ng init ng sopas na ito, sa lamig ng pakikitungo ni Marcos sa kanya, ay naging sanhi upang muling pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa pait, kundi dahil sa isang kakaibang ginhawa. Maingat na kinuha ni Tita Baby ang isang makapal na kumot at ibinalot ito sa mga balikat ni Maricel. Ang haplos ng tela at ang malasakit sa mga mata ng matanda ay tila isang pagkilala sa kanyang pagkatao na matagal nang ibinaon ni na Marco at Doña Victoria. Dito ka muna, iha. Sa Baguio, ang hamog ay hindi para iligaw ka, kundi para bigyan ka ng pagkakataong magtago hanggang sa handa ka ng muling magpakita. Bulong ni Tita Baby habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Napatitig si Maricel sa fireplace. Sa gitna ng pagsasayaw ng mga apoy, naalala niya ang susi na nasa loob ng kanyang bulsa, ang susing iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Hindi niya alam kung ano ang bubuksan nito o kung may halaga pa ba ito sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ngunit habang nakikinig sa huni ng hangin na dumaraan sa mga puno ng pino sa labas, naramdaman ni Maricel na ang Baguio ay hindi lamang isang lugar ng pagtataguan. Marahil, ito ang lugar kung saan ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili ay muling magbubuklod. Sino nga ba si Tita Baby at bakit tila kilala niya ang bigat na dala ng isang pusong sugatan? At ano ang kinalaman ng susing dala ni Maricel sa lupain ng mga Pino na tila ba matagal na siyang hinihintay ng tadhana? Ang gabi sa Baguio ay mahaba at puno ng mga bulong, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Maricel ng isang munting kislap ng pag-asa na mas maliwanag pa sa apoy na nasa kanyang harapan. Hindi ka lamang para sa kusina, iha. May higit pang lalim ang iyong mga mata kaysa sa usok ng kalan. Ang mga salitang yon ni Tita Baby ang gumising sa diwa ni Maricel habang maingat niyang inaayos ang mga bagong pitas na rosas sa loob ng plorera. Ilang araw na rin ang nakalipas simula nang kupkupin siya ng matanda sa baby's blooms. Sa bawat umaga, ang malamig na hamog ng Baguio ang nagsisilbing yakap sa kanya, isang kabaligtaran sa mapanakit na presensya ni Marco na dati ay nagpapabigat sa kanyang bawat gising. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila sumisigaw, isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot upang bigyang daan ang ambisyon ng kanyang asawa. Habang naglilinis ng kanyang luma at kupas na maleta, aksidenteng nalaglag ang isang manipis at lumaring sketchbook. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon, ngunit ang bawat guhit ng mga gusali at interior design na naroon ay tila buhay pa rin. Hinawakan ni Maricel ang isang lapis na nakasingit sa mga pahina. Sa loob ng 7 taon, ang tanging hawak niya ay kutsara, sandok, at mga resibo ng utang. Ang pakiramdam ng kahoy ng lapis sa kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng nagpagising sa kanyang mga ugat. Isang pamilyar na sensasyon na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Architecture ang kinuha mo, di ba? Tanong ni Tita Baby habang nakasandal sa hamba ng pinto. Tinitignan ang mga guhit ni Maricel. Opo, tita. Pero hindi ko na natapos, sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sabi ni Marco, wala raw akong mararating sa pagdodrawing. Sabi niya, mas kailangan niya ng asawang mag-aasikaso sa bahay at sa kanyang mga pangangailangan.
na ang talino ko raw ay dapat ilaan sa pagsuporta sa kanya dahil siya ang may mas malaking pagkakataong magtagumpay. Naalala ni Maricel ang gabi kung kailan sinunog ni Marco ang isa sa kanyang mga plano para sa isang proyekto. Sinasabing, nag-aaksaya lamang siya ng oras sa mga walang kwentang pangarap. Ang bawat alaala ng pagmaliit ni Marco sa kanyang kakayahan ay tila isang malupit na hagupit na nagpapatuyo sa kanyang kumpiyansa. Sa tuwing susubukan niyang humawak ng lapis, tila naririnig niya ang boses ng asawa na nagsasabing isa lamang siyang hamak na housewife na walang alam sa tunay na mundo ng sining at disenyo. Ang lapis, Maricel, ay hindi lamang para sa pagguhit. Ito ay para sa muling pagsusulat ng iyong tadhana, muling wika ni Tita Baby, sabay abot ng isang malinis at bagong piraso ng papel. Huwag mong hayaang ang boses ng taong nanakit sa iyo ang maging dikta ng iyong kakayahan. Ipakita mo sa papel na ito ang sining na pilit nilang pinatay. Nanginginig ang kamay ni Maricel nang itama niya ang dulo ng lapis sa papel. Sa simula, ang mga guhit ay hindi sigurado, tila natatakot na magkamali. Ngunit sa bawat kuskos ng graphite, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting lumilipat sa papel. Iginihit niya ang isang isang bintanang nakaharap sa mga puno ng pino, kung saan ang liwanag ay malayang nakakapasok. Sa bawat linya, tila binabawi niya ang kanyang kaluluwa mula sa mga kuko ni Marco. Ang bawat anino at hugis ay naging simbolo ng kanyang pagbangon, isang tahimik na sigaw ng paglaya. Nakalimutan ni Maricel ang oras. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng shop ay naging saksi sa kanyang muling pagsilang bilang isang alagad ng sining. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay nagkaroon ng panibagong kislap. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang biktima ni Marco. Hindi siya ang kahiyahiyang asawa ni Doña Victoria. Siya ay si Maricel, ang arkitekto ng kanyang sariling buhay. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang nabulabog ng ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy ay paulit-ulit na nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa kabila ng kaba, sinagot ni Maricel ang tawag. "Hello?" Ang mahinang tanong niya, "Maricel." Ang boses sa kabilang linya ay tila isang lason na agad nagpalamig sa kanyang dugo. Si Marco. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa ay ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding panginginig sa kanyang buong katawan. "Nasaan ka? May mga dokumentong kailangan mo pang pirmahan. Huwag mong isiping matatakasan mo ang mga obligasyong iniwan mo rito." Napabitaw si Maricel sa kanyang lapis. Ang dulo nito ay nabali sa lakas ng pagkadiin sa papel, na tila sumisimbolo sa muling pagguho ng kanyang kapayapaan. Bakit pa siya ginagambalan ng lalaking ito? Ano pa ang gusto nitong kunin sa kanya ngayong wala na siyang maibibigay? Marihang ipinatong ni Maricel ang kanyang nanginginig na kamay sa ibabaw ng lamesa. Pilit na pinatitigil ang pag-uga nito sa bawat pintig ng kanyang puso. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay tila isang malupit na hanging galing sa nakaraan. Sapat na upang payaluhin ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik hanggang sa marinig niya ang pagputol ng linya. Isang tunog ng kawalan na sinundan ng nakabibinging katahimikan ng shop. Ang takot, Maricel, ay parang hamog. Mukhang matatag at malawak, pero nawawala rin kapag hinarap mo ang sikat ng araw. Lumingon si Maricel at nakita si Tita Baby na nakatayo sa tabi ng isang lumang aparador na gawa sa nara. May hawak itong isang susi, isang susing ginto na tila lumana sa panahon. Marahang lumapit ang matanda at binuksan ang ilalim na bahagi ng aparador, kung saan bumungad ang mga rolyo ng papel na tila mga nakatagong kayamanan. May lihim ang lugar na ito, Iha. Simula ni Tita Baby habang maingat na inilalabas ang isa sa mga rolyo. Akala ng mga tao dito ay isa lamang akong matandang mahilig sa mga bulaklak. Pero bago ako naging si Baby ng Baguio,
Ako si Beatriz Alcantara, isa sa mga unang babaeng arkitekto na kinilala sa Maynila noong aking kabataan. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Ang pangalang Beatriz Alcantara ay pamilyar sa mga aklat ng kasaysayan ng arkitektura na binabasa niya noon sa kolehiyo. Ito ang babaeng kilala sa pagbuo ng mga estrukturang may kaluluwa, ngunit bigla na lamang nawala sa rurok ng kanyang karera. Katulad mo, Maricel, binuo ko rin ang aking buhay sa paligid ng isang lalaki. Isang negosyante na akala ko ay magiging katuwang ko sa pagbuo ng aking mga pangarap. Ang boses ni Tita Baby ay naging paos, puno ng mga alaala ng pait. Ngunit ang pamilya niya, ang mga Alcantara, ay itinuring akong isang kasangkapan lamang. Noong tumanggi akong gawin ang isang disenyo na laban sa aking prinsipyo, tinalikuran nila ako. Ginamit nila ang utang na loob upang hiyain ako sa harap ng lahat. Sabi nila, wala akong mararating kung wala ang kanilang pangalan, na ang bawat linya na iginuhit ko ay pag-aari nila. Hinaplos ni Tita Baby ang lumang blueprint na ngayon ay nakalatag sa lamesa. Ito ay isang disenyo ng isang bahay na tila lumulutang sa gitna ng mga puno. Isang obra maestra na punong-puno ng emosyon. Iniwan ko ang lahat. Ang yaman, ang katanyagan, at pati na ang lalaking akala ko ay mahal ako, pero mas pinili ang yaman ng kanyang pamilya. Tumakas ako dito sa Baguio upang magtago. Akala ko, ang pagtatanim ng mga bulaklak ang magiging paraan ko upang makalimot. Pero sa bawat talulot na bumubuka, naaalala ko na ang tunay na sining ay hindi namamatay. Natutulog lang ito, naghihintay ng tamang panahon upang muling magising. Tumingin ng diretso si Tita Baby sa mga mata ni Maricel at sa sandaling iyon, naramdaman ng dalaga ang isang matinding koneksyon. Hindi lamang siya basta nakahanap ng matutuluyan, nakahanap siya ng isang salamin ng kanyang sariling kapalaran. Huwag mong hayaan na ang mga salita ni Marco ang maging rehas ng iyong bilangguan. Muling wika ni Tita Baby. Ibinigay ko sa iyo ang kwentong ito dahil alam kong sa loob mo may isang Beatriz din na naghihintay na lumipad. Ang susing dala mo, ang susing iniwan ng iyong ama. Hindi ba't tila katulad ito ng susi ng aking aparador? Marahil, may mga pintuan sa buhay mo na ikaw lang ang may kakayahang magbukas. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Maricel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi isang katapusan, kundi isang proseso ng paglilinis. Ngunit ang emosyonal na sandaling iyon ay naputol nang bumukas ang kampanilya sa pinto ng shop. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang pumasok. May dalang isang itim na envelope na may tatak ng isang tanyag na law firm sa Maynila. Para kay Maricel San Jose, ang sabi ng lalaki. Nanginig ang mga daliri ni Maricel habang kinukuha ang sobre. Alam niya ang tatak na yon. Iyon ang law firm kung saan nagtatrabaho si Marco. Sa loob ng sobre ay hindi lamang mga dokumento, kundi isang formal na imbitasyon at isang legal na paunawa. Isang malaking kumpanya ang naghahanap ng isang specialist interior designer para sa isang proyekto sa Baguio. Isang proyekto na pinamumunuan ng kumpanya ng pamilya ni Chloe, ang babaeng ipinalit sa kanya ni Marco. Ang tadhana ay tila may malupit na paraan ng paglalaro. Ang pagkakataong muling magkapangalan sa mundo ng disenyo ay nasa harap na niya, ngunit kailangan niyang harapin ang mga taong nagtapon sa kanya sa putikan. Tumingin si Maricel kay Tita Baby na tumango ng bahagya bilang pagtanggap sa hamon. Tatanggapin ba niya ang trabahong ito bilang M at itatago ang kanyang tunay na pagkatao o hahayaan na lamang niyang tuluyang lamunin ng takot ang kanyang kinabukasan? Ang bawat guhit ng lapis sa ibabaw ng malinis na papel ay tila isang tibok ng puso na dahan-dahang bumabalik sa normal na ritmo. Sa loob ng maliit na silid sa itaas ng shop ni Tita Baby, muling binuhay ni Maricel ang kanyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na siya ang babaeng sunod-sunuran sa dikta ng iba. Tinanggap niya ang hamon. Pinili niyang maging M, isang misteryosong designer na ang tanging layunin ay ipakita ang ganda sa gitna ng pagkawasak. Ang proyektong inaalok ng kumpanya ng pamilya ni Chloe ay isang marangyang bakasyunan sa tuktok ng isang burol sa Baguio. Ang tinatawag nilang The Summer Sanctuary. Kabaligtaran ng malamig at maingat na disenyo na gusto ni Marco. Ibinuhos ni Maricel ang lahat ng init at emosyon sa kanyang mga plano. Ginamit niya ang mga lokal na materyales, ang mga kulay ng dapit hapon sa Baguio, at ang bango ng mga puno ng pino upang lumikha ng isang espasyong hindi lamang maganda sa mata, kundi humahaplos sa kaluluwa. Sigurado ka ba rito, Maricel? Tanong ni Tita Baby habang pinagmamasdan ang huling draft ng disenyo. Kapag ipinadala mo ito, wala na itong balikan. Malalaman at malalaman nila na may isang henyo sa likod ng disenyong ito, kahit pa M lang ang gamitin mong pangalan. Ito lang ang paraan upang mabawi ko ang sarili ko, tita. Seryosong sagot ni Maricel. Gusto kong makita nila ang gawang hindi nila kailanman inasahan mula sa isang basura na katulad ko. Hindi ko kailangan ng kanilang palakpak. Kailangan ko ang kanilang pagkilala na nagkamali sila sa pagtapon sa akin. Lumipas ang mga linggo at ang pangalang M ay nagsimulang maging usap-usapan sa industriya ng arkitektura at interior design sa Maynila. Ang mga kliyente ay nabibighani sa pagiging organic at soulful ng kanyang mga gawa. Sa bawat email ng papuri at bawat pag-apruba sa kanyang mga ideya, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng kahit anong material na bagay. Ang kanyang kumpiyansa na dating durog ay dahan-dahang nabubuo, tila isang puzzle na unti-unting nakukumpleto ang larawan. Isang hapon, habang nag-aayos si Maricel ng kanyang mga gamit, isang video call ang pumasok sa kanyang laptop. Ito ang unang pagkakataon na makakausap niya ang mga pangunahing tao sa likod ng proyekto. Pinatay niya ang kanyang kamera at gumamit ng boses na sadyang pinalalim at ginawang formal. Good afternoon, M. I am Chloe Herrera, the project lead. Ang tinig sa kabilang linya ay puno ng kapangyarihan at kayabangan. We are very impressed with your work. My fiancé, Marco, who is a top-notch lawyer, thinks your style is unique. He usually hates sentimental designs, but yours, somehow, he said it feels familiar. Naramdaman ni Maricel ang paninigas ng kanyang buong katawan nang marinig ang pangalan ni Marco mula sa bibig ng babaeng kumuha sa kanya. Ang pamilyar na tinig ni Marco sa background na tila nagdidikta ng mga legal na aspeto ng proyekto ay nagdulot ng isang matinding udyok kay Maricel na patayin ang tawag. Ngunit nanatili siyang matatag. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang ballpen hanggang sa bumao ang dulo nito sa kanyang palad. I am glad you liked it, Miss Herrera. Sagot ni Maricel sa isang malamig at walang emosyong tono. My designs are based on things that are often overlooked, like the strength found in silence and the beauty of things that were once broken. Well, whatever it is, just make sure it meets our deadline for the grand launch. Dagdag ni Chloe. Marco wants everything to be perfect. This house will be our gift to each other for our upcoming wedding. It has to be the best. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Maricel sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay gumuho sa isang mabigat na buntong hininga. Ang bahay na dinesenyo niya ng buong puso ay magiging pugad ng taong nanakit sa kanya. Ang bawat sulok na nilagyan niya ng pagmamahal ay magiging saksi sa kaligayahan ni Marco at Chloe. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gawin mong perpekto ang lahat, Maricel. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang hamog ay muling bumabalot sa mga puno. Gawin mong napakaganda ng bahay na yon hanggang sa bawat oras na tumingin sila sa mga dingding. Hindi nila malalaman na ang bawat linya ay isang sumpa ng aking nakaraan. Sa gitna ng kanyang pagninilay, isang mensahe ang muling lumitaw sa screen. Isang kahilingan mula kay Marco mismo na ipinadala
sa pamamagitan ng assistant ni Chloe. I want to personally meet the designer of our home. There is a specific detail in the master bedroom ceiling that I want to discuss. Can you come to the site in Baguio this weekend? I will be there personally to supervise. Tumibok ng mabilis ang puso ni Maricel. Ang laro ay lalong nagiging mapanganib. Ang pagkakataong makaharap ang lalaking nagtaboy sa kanya ay narito na. Ngunit handa na ba siyang ipakita ang kanyang mukha? O mananatili siyang isang anino na nagluluto ng isang matamis at masakit na paghihiganti? Ang bawat titik sa kontratang nakalatag sa hapag ay tila mga tinik na nagnanais bumaon sa balat ni Maricel. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang lampara, sa baby's blooms, pinagmasdan niya ang kanyang pirma sa tabi ng pangalan ni Marco at Chloe. Isang mapait na kabalintunaan. Ang kamay na dati ay naglalaban ng mga damit ni Marco at nagluluto ng kanyang paboritong pagkain ay siya ring kamay na magdidisenyo ng bawat sulok ng kaligayahan nito sa piling ng iba. Ang kontratang ito ay hindi lamang tungkol sa pera, Maricel. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Wika ni Tita Baby habang dahan-dahang inilalapag ang isang tasa ng tsa sa tabi ng dalaga. Sa pagpirma mo riyan, ibinigay mo sa kanila ang iyong sining, pero kailanman ay hindi nila makukuha ang iyong kaluluwa. Tandaan mo, ikaw ang arkitekto ng bahay na yon, pero ikaw din ang arkitekto ng sarili mong pagbangon. Huminga ng malalim si Maricel, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Natatakot ako, tita. Paano kung sa isang tingin pa lang niya ay makilala niya ako? Paano kung ang galit sa aking mga mata ay maging sapat upang mabuksan ang aking maskara? Ang galit ay isang magandang disguise, iha. Gawin mong profesionalismo ang iyong sakit. Payo ng matanda. Magsuot ka ng salamin, ayusin mo ang iyong buhok sa paraang hindi niya nakita noon, at higit sa lahat, isuot mo ang kumpiyansang hindi niya kailanman ibinigay sa iyo noong kayo pa. Dumating ang araw ng pagtatagpo sa site sa Baguio. Ang Summer Sanctuary ay kasalukuyan ng itinatayo sa isang burol na naliligid ng matatayog na puno ng pino. Ang tunog ng mga martilyo at ang amoy ng bagong hinalong semento ay bumabalot sa paligid. Nakasuot si Maricel ng isang malapad na salamin, isang itim na turtleneck, at ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod. Malayo sa itsura ng isang simpleng may bahay na laging amoy usok ng kalan. Mula sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na huminto sa harap ng construction site. Bumaba si Marco, suot ang kanyang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa magaspang na lupa ng site. Kasunod niya si Chloe na nakakapit sa kanyang braso at may suot na puting bestida na tila ba pupunta sa isang party sa halip na sa isang construction area. Naramdaman ni Maricel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang ni Marco, papalapit sa kanya ay tila isang pintig ng masakit na alaala. Naalala niya ang bawat gabi na hinintay niya ito hanggang madaling araw, ang bawat pasensya na ibinigay niya noong wala pa itong pangalan. Ngayon, ang lalaking ito ay nakatayo sa harap niya, tumitingin sa kanya, ngunit hindi siya nakikilala. "Good morning, you must be M," wika ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at bahagyang pagkamangha habang tinitignan ang babaeng nasa harap niya. "I've been looking forward to this meeting. Your designs for the ceiling of the master bedroom are interesting, very emotional for a vacation house." "Good morning, attorney," sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay nananatiling malamig at formal, bagaman ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad sa ilalim ng kanyang jacket. Ang sining ay hindi lamang para sa mata. Ito ay para sa mga taong nagnanais makaramdam ng isang bagay na matagal na nilang nawala. "Whatever," singit ni Chloe habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. "I just want to make sure the walk-in closet is big enough. And Marco, I don't like the wood you chose. It looks old." "Actually, Miss Herrera, the wood is reclaimed na ra," matapang na sagot ni Maricel
Habang tinititigan ng diretso si Chloe sa likod ng kanyang madilim na salamin. It represents resilience, things that have survived the test of time and have become more beautiful despite the scars. I believe it fits the theme of this house perfectly. Napatitig si Marco kay Maricel. May isang sandali ng katahimikan kung saan tila tumigil ang mundo. Ang hangin sa Baguio ay umihip ng malakas, nagpapalipad sa ilang mga blueprint sa ibabaw ng lamesa. Sa isang iglap, tila may nakitang pamilyar si Marco sa paraan ng pagsasalita ng designer. Isang anino ng nakaraan na pilit niyang kinalimutan. May problema ba, attorney? Tanong ni Maricel, ang kanyang puso ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling parang bato. Wala, iling ni Marco. Bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kanya. May naalala lang ako sa paraan mo ng pagtayo at sa katigasan ng iyong paninindigan. Anyway, let's go over the legal terms of the additional costs. I don't want any loopholes in this contract. Habang nagdidiskusyon sila, bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco tungkol sa loopholes at obligations ay tila mga insulto sa 7 taon ng kanilang pagsasama na itinuring lamang niyang isang legal na kasunduan na madaling mapunit. Nang iabot ni Marco ang isang pen upang pirmahan ang addendum sa kontrata, saglit na nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ng puot at pait ang dumaloy kay Maricel. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang lahat ng hirap na dinaanan niya. Ngunit sa halip, kinuha niya ang pen ng may dignidad, pinirmahan ang papel, at hinarap ang lalaking sumira sa kanya nang may isang misteryosong ngiti. Attorney, tawag ni Maricel bago ito tumalikod. Tandaan mo, ang isang bahay na binuo sa ibabaw ng mga lihim at pagkukulang ay madaling gumuho, gaano man katibay ang materyales na gamitin mo. Napatigil si Marco, ngunit hindi na lumingon. Habang pinapanood ni Maricel ang pag-alis ng kanilang sasakyan, isang maliit na piraso ng papel ang naiwan sa lamesa. Isang lumang litrato na aksidenteng nalaglag mula sa bulsa ni Marco. Litrato ito ng isang simpleng bahay na pangarap nilang dalawa noon. Bakit dala pa rin ni Marco ang litratong iyon? At handa na ba si Maricel sa susunod na hakbang ng kanyang plano? Ngayong alam niyang kahit sa rurok ng tagumpay ni Marco, ay mayroon pa rin itong itinatagong bahagi ng kanilang nakaraan. Ang malamig na simoy ng hangin sa Baguio ay pumasok sa siwang ng bintana ng silid ni Maricel, dala ang amoy ng basang lupa at mga pino. Sa kanyang mesa, sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, ay nakapatong ang lumang litratong nalaglag mula kay Marco. Ito ay isang kupas na larawan ng isang maliit na kubo sa gitna ng bukid, ang pangarap na binuo nila noong mga panahong wala pa silang kahit ano kundi ang isa't isa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Bakit dala pa rin ito ni Marco? Para ba itong isang tropeyo ng kanyang pinanggalingan? O isang paalala ng taong kanyang inapakan upang makarating sa rurok? Ang bawat tupi sa gilid ng litrato ay tila isang sugat na muling bumubuka sa alaala ni Maricel. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pinakikinggan ang mabilis na pintig na tila naghahanap ng kasagutan sa gitna ng katahimikan. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang liwanag nito ay tila isang munting sulo sa gitna ng dilim. Isang tawag mula kay Marco. Sa ganitong oras ng gabi, huminga ng malalim si Maricel. Inayos ang kanyang boses bago pinindot ang pagsagot. Hello, M. I hope I'm not disturbing you. Ang tinig ni Marco ay naging paos. May bahid ng pagod at marahil ay epekto ng alak. Wala ang karaniwang awtoridad at kayabangan na laging dala nito sa harap ng mga tao. Attorney, it's late. May problema ba sa site? Malamig na tugon ni Maricel. Pinilit niyang magmukhang matatag, bagaman ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang kumot. Wala, I'm sitting here in the balcony of my hotel, looking at the stars of Baguio, and I'm looking at your sketches for the bedroom. Huminto si Marco. Maririnig ang mahabang buntong hininga sa kabilang linya.
May kuryosidad lang ako. Bakit ganoon ang napili mong disenyo para sa headboard? It feels like it's telling a story of a woman waiting for someone who will never come back. Napatigil si Maricel. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang pana na tumatama sa gitna ng kanyang lihim. Ang sining ay refleksyon ng realidad, attorney. Maraming babae ang naghihintay sa dilim, nag-aalay ng lahat, ngunit sa huli ay naiiwan pa ring mag-isa. Hindi ba't ganoon naman ang buhay? May mga taong nakakalimot dahil sa liwanag ng tagumpay. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng linya. Tanging ang huni ng hangin sa labas ang naririnig. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang distansya ng kanilang mga kinalalagyan. Nararamdaman ni Maricel ang bigat ng presensya ni Marco. Ang lalaking minahal niya ng buong puso ngunit siya ring pumatay sa kanyang pagkatao. You sound like someone I used to know. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang tinig mula sa ilalim ng lupa. My ex-wife. She used to say things like that. Simple but deep. Pero alam mo, she was just a simple woman. She didn't have your talent. She didn't have your fire. She was just there, always waiting, always serving. Nakakasakal ang ganoong klaseng pag-ibig, hindi ba? Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Marco ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang natitirang respeto ni Maricel para sa kanya. Ang pag-ibig na itinuring niyang nakakasakal ay ang parehong pag-ibig na nagbayad ng kanyang matrikula, ang nagpuyat para ipaghanda siya ng pagkain at ang nagpatawad sa lahat ng kanyang pagkukulang. Siguro nga, attorney, sagot ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig sa udyok ng galit na pilit niyang sinusupil. Pero tandaan mo, ang taong laging naroon para sa iyo, ang siyang pinakamahirap hanapin kapag tuluyan na siyang nawala. Baka ang fire na hinahanap mo sa akin ay ang apoy na minsang nagpainit sa buhay mo, pero pinili mong hipan para lang makasama ang isang bituin na mas maliwanag pero walang init. Maybe you're right, tawa ni Marco. Isang tawang puno ng pait. Anyway, I have a request. Gusto kong lagyan mo ng isang lihim na compartment ang dingding sa tabi ng kama. Isang lugar kung saan ako lang ang pwedeng makabukas. I want to hide something there. Something that I can't let Chloe see. Ano yon, attorney? Isang alaala ng pagkakamali na hindi ko kayang itapon. Sagot ni Marco bago tuluyang pinutol ang tawag. Nanatiling nakatitig si Maricel sa screen ng kanyang cellphone. Ang alaala ng pagkakamali na tinutukoy ni Marco. Ito ba ang kanilang 7 taon? O ito ba ang litratong hawak niya ngayon? Sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, naramdaman ni Maricel ang isang matinding udyok na ipagpatuloy ang kanyang plano. Kung ang bahay na ito ang magiging imbakan ng mga lihim ni Marco, titiyakin niyang ang bawat dingding ay magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa likod ng galit, may isang tanong na gumugulo sa kanya. Bakit sa gitna ng kanyang bagong buhay kasama si Chloe, ay tila mas lalong nagiging desperado si Marco na kumapit sa mga anino ng kanyang nakaraan? Walang puwang ang sentimiento sa bahay na ito, M. Gusto ko ng moderno, gusto ko ng sosyal, hindi itong mukhang bahay kubo na nilagyan mo ng sining. Masyadong luma ang panlasa mo para sa isang tulad ko. Ang tinig ni Chloe ay tila isang matalim na gunting na nagugupit sa mga pangarap na inilatag ni Maricel sa blueprint. Nakatayo sila sa gitna ng itinatayong salas ng Summer Sanctuary, kung saan ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga kalansay na kahoy ng gusali. Hawak ni Maricel ang isang piraso ng ukit na nara, isang detalye na kinuha niya mula sa disenyo ng kanyang yumaong ama na sumisimbolo sa katatagan ng pamilya. Dahan-dahang hinigpitan ni Maricel ang hawak sa kahoy hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Sa harap niya, si Chloe ay nakasuot ng mamahaling puting bestida. Kampanteng nag-uutos na tila ba ang bawat sentimetro ng lupang tinatayuan nila ay pag-aari ng kanyang pagiging mapagmataas.
Ang bawat pangungutya ni Chloe sa lumang panlasa ay tila mga karayom na tumutusok sa dangal ni Maricel, isang paalala na sa mata ng mga taong ito, ang sining at pagsisikap ay basura kung hindi ito nagkikinang sa ginto. Chloe, darling, let's listen to M first. Maraming nagkakagusto sa estilo niya ngayon sa Maynila. Wika ni Marco habang lumalapit. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Chloe. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatitig kay Maricel sa likod ng kanyang salamin ay walang bakas ng pagtatanggol. Puno ito ng pagkalkula. Tila ba isa lamang siyang kagamitan na sinusubukan niyang kontrolin. I don't care, Marco. This is our wedding gift, right? I want it to look like a palace, not a museum for broken things. Asik ni Chloe, sabay tulak sa isang maliit na pedestal na gawa sa kahoy na muntik ng matumba. Ayusin mo ang disenyo. May gawin mong gold ang lahat ng brown. At tanggalin mo ang mga ukit na yan. Masyadong amoy mahirap. Naramdaman ni Maricel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa udyok na isampal sa dalawa ang katotohanang ang mahirap na tinutukoy nila ang siyang nagbuo sa kinalalagyan nila ngayon. Pinagmasdan niya si Marco, ang lalaking 7 taon niyang ipinaglaban, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili. Nakita niya kung paanong tumatango si Marco sa bawat luho ni Chloe. Tila ba isang sunod-sunuran sa yaman ng pamilya Herrera. Nang makaalis ang dalawa para sa isang lunch date, naiwan si Maricel sa gitna ng alikabok at ingay ng construction. Lumapit siya sa isang sulok kung saan nakatago ang kanyang gamit. Doon, sa ilalim ng kanyang mga sketch, ay ang liham ng bangko tungkol sa mga utang ni Marco na dahan-dahan niyang binayaran noon. Isang masangsang na katotohanan ang nanunuot sa kanyang isipan. Ang bahay na ito ay hindi itinatayo sa pag-ibig, kundi sa pundasyon ng pagtataksil at sa abo ng kanyang mga sakripisyo. Dumating ang gabi at ang kadiliman sa Baguio ay naging saksi sa muling pag-vibrate ng kanyang cellphone. Gaya ng inaasahan, ang pangalan ni Marco ang lumitaw. Are you there? Ang boses ni Marco ay basag, mas malala kaysa noong nakaraang gabi. Maririnig ang kalansing ng baso sa kabilang linya. Pasensya ka na kay Chloe kanina. She's stressed about the wedding. Pero alam mo, tama ka. May isang bagay na nawawala sa bahay na ito. Kahit gaano karaming ginto ang ipag-utos niya, ramdam ko ang lamig. Bakit ka tumatawag sa akin, attorney? Hindi ba dapat ay masaya ka sa piling ng iyong reyna? Tanong ni Maricel. Ang kanyang tinig ay tila isang hiwa ng matalim na kutsilyo sa katahimikan. Reyna? Isang palamuti, M. Iyon lang siya. Tawa ni Marco. Isang tawang puno ng pait at pagsisisi. Akala ko, kapag nakarating na ako rito, kapag mayaman na ako, mawawala ang pakiramdam na ito. Pero habang papalapit ang kasal, mas lalo kong naaalala ang init ng isang lumang kusina. Ang amoy ng simpleng ulam, ang boses ng isang babaeng walang ibang hiling, kundi ang makita akong matagumpay. Ang tanga ko, M. Ang tanga-tanga ko dahil pinakawalan ko ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding pangangatog sa kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang pagtatangkang gaslighting sa sarili nitong budhi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na huli na ang lahat, ngunit nanatili siyang tahimik. Sana ay hindi ka nalang tumawag, attorney, bulong ni Maricel. Dahil ang mga multong pilit mong binubuhay sa alak ay hindi ka kailanman patutulugin sa marangyang bahay na pinapangarap mo. Bago pa man makasagot si Marco, pinutol na ni Maricel ang tawag. Nanatili siyang nakatitig sa dilim habang ang hamog ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na bumabalot sa kanya. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa malamig na hangin. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang bango ng tagumpay kung ang bawat hininga nito ay amoy ng isang malupit na pagkakasala?
Hindi ka dapat nandito, Maricel. Ang isang multo ay hindi dapat bumabalik sa lugar kung saan siya pinatay. Ito ang paulit-ulit na bulong ni Maricel sa kanyang sarili habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Ang malinis at malamig na hangin ng Baguio ay hinalinhinan ng malagkit na init at masangsang na amoy ng usok ng Maynila. Pagkalipas ng ilang buwan, muli siyang tumapak sa lungsod na naging saksi sa kanyang 7 taong pagluluksa bilang isang asawa. Kailangan niyang bumalik upang personal na pumili ng mga mamahaling tela at materyales na tanging sa isang eksklusibong showroom sa Makati matatatagpuan. Isang utos mula kay Chloe na hindi niya matanggihan dahil sa kontrata. Habang binabaybay ng taxi ang kahabaan ng kalsada patungo sa opisina ni Marco para sa isang pirmahan ng dokumento, hindi sinasadyang dumaan sila sa tapat ng kanilang dating bahay. Napahawak si Maricel sa kanyang dibdib. Ang gate na dati ay kulay puti at puno ng mga halamang kanyang inalagaan ay ngayon ay kulay ginto na at wala ng bakas ng lunti ang buhay. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay tila sumisigaw ng mga alaala ng kanyang pagkapagod. Ang bintana kung saan siya laging nakadungaw habang hinihintay si Marco. Ang pintuan kung saan siya itinaboy na parang basahan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga daliri sa loob ng kanyang suot na guwantes. Ang bawat hininga sa Maynila ay tila may kasamang alikabok ng nakaraan na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pagdating sa gusali ng law firm ni Marco, inayos ni Maricel ang kanyang malapad na salamin at ang kanyang eleganteng sombrero. Hindi siya ang Maricel na dating dumarating dito na may dalang bitbit na lunchbox at nakasuot ng tsinelas. Ngayon, siya isang babaeng ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at misteryo. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang martsa ng kanyang muling pagbangon. Good afternoon, Mr. Attorney San Jose and Miss Herrera are waiting for you in the conference room. Bati ng receptionist na dati ay hindi man lang tumitingala kapag dumarating ang asawa ni Marco noon. Pagpasok sa silid, bumungad sa kanya ang malamig na aircon at ang amoy ng mamahaling pabango ni Chloe. Nakaupo ang dalawa. Magkahawak kamay sa ibabaw ng lamesang narra. Sa dingding sa likod ni Marco, nakita ni Maricel ang isang frame. Hindi ang kanyang larawan, kundi ang isang certificate of recognition na siya mismo ang nagbayad ng processing fee noon. You're late, Em. I hope the traffic in Manila didn't ruin your mood. Wika ni Chloe na may bahid ng panunuya sa boses. Anyway, Marco wants to make sure everything we pick today matches the gold and grand theme. No more of those earthy, poor-looking textures you've been suggesting. I understand, Miss Herrera. Malamig na tugon ni Maricel. Lumapit siya sa lamesa at inilapag ang mga sample ng tela. Pinili ko ang mga ito dahil ang ginto, kapag masyadong marami, ay nagmumukhang peke. Ang tunay na karangyaan ay nasa detalye, hindi sa ningning. Sandaling nagtama ang paningin nila ni Marco. Sa loob ng ilang segundo, tila bumagal ang takbo ng oras. Napansin ni Maricel ang pamumula ng mga mata ni Marco at ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Alam ni Maricel na naaalala nito ang kanilang pag-uusap sa telepono. Ang lalaking ito ay nahahati sa pagitan ng mundong kinang na kinatatayuan niya at ng aninong pilit niyang hinahabol sa dilim. Can we talk? Privately? Biglang tanong ni Marco na ikinagulat ni Chloe. Marco, what for? We can discuss everything here. Git ni Chloe, ang kanyang boses ay naging matinis sa pagtataka. I just need to clarify some legal points in the supplier's contract, Chloe. Technical stuff. Give us 5 minutes. Utos ni Marco sa tono na hindi tumatanggap ng hindo. Nang lumabas si Chloe na may halong pagdadabog, naiwan ang dalawa sa nakabibinging katahimikan ng conference room. Tumayo si Marco at lumapit sa bintana, nakatanaw sa malawak na skyline ng Makati. Bakit pakiramdam ko? Sa tuwing kaharap kita,
ay hinuhusgahan mo ang buong pagkatao ko? Mahinang tanong ni Marco, hindi lumilingon. Alam mo ba, bumalik ako sa lumang apartment namin kagabi. Ang lugar kung saan kami nagsimula. Akala ko makakahanap ako ng kapayapaan doon. Pero wala na siya. Wala na ang amoy ng kape niya. Wala na ang init ng kanyang presensya. Huminga ng malalim si Maricel, pinipigilan ng udyok na tanggalin ang kanyang salamin at ipakita ang kanyang mga matang puno ng puot. Attorney, ang mga lugar ay hindi nagbabago. Ang mga tao ang nagtatapon sa kung ano ang mahalaga sa kanila. Huwag mong hanapin ang isang bagay na ikaw mismo ang naglibing. Who are you really? Lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila sinusubukang butasin ang maskara ni Maricel. Bakit ang bawat salita mo ay tila isang sampal sa akin? Bakit sa tuwing naririnig ko ang boses mo, ay parang naririnig ko ang babaeng pinakasinaktan ko? Lumapit si Maricel ng isang hakbang. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ang init ng hininga ng isa't isa. Ako ang boses ng iyong budhi, attorney. At narito ako upang tapusin ang bahay na iyong sinimulan. Ang bahay na magiging sarili mong bilangguan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng pagtataka nang makita ang lapit ng distansya ng kanyang anak sa misteryosong designer. Marco, what is going on here? Ang matalas na tanong ng matanda. Tumingin ito kay Maricel mula ulo hanggang paa. At ikaw, may pamilyar sa'yo. May isang bagay sa iyong tindig na hindi ko gusto. Ang ganda ay maaaring mabili ng pera, ngunit ang tunay na kalse at dangal ay dumadaloy sa dugo, hindi sa disenyo. Siguraduhin mo na ang iyong presensya rito ay dahil sa iyong talento at hindi dahil sa kung anong motibo na hindi namin alam. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng amoy ng luma at mapangaping tradisyon sa loob ng conference room. Nakatitig ang matanda kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila isang agila na naghahanap ng anumang lamat sa balat ng kanyang biktima. Hindi kumibo si Maricel. Nanatili siyang tuwidang tayo. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nakapatong sa ibabaw ng mga blueprint, pinipigilan ang bawat udyok na sumigaw o umiyak sa harap ng babaeng dating nagmaltrato sa kanya. Mama, please. Is the best designer in the industry right now. We need her for the summer sanctuary. Pagtatanggol ni Marco, bagaman may bakas ng kaba sa kanyang boses. Ang lalaking dati ay hindi makapagsalita sa harap ng kanyang ina upang ipagtanggol ang kanyang asawa. Ngayon ay tila napipilitang gawin ito para sa kanyang negosyo. Wala akong pakialam kung siya ang pinakamagaling. Asik ni Doña Victoria habang dahan-dahang lumalapit kay Maricel. May kakaiba sa kanya. Ang paraan ng pagtingin niya sa mga gamit dito. Tila ba binibilang niya ang halaga ng bawat pawis na inilaan namin. At ikaw, masyado kang tahimik. Ang mga taong tahimik ang madalas na may itinatagong malalim na hukay sa kanilang likuran. Ang katahimikan ay tanda ng pagmamasid, senyora. Tugon ni Maricel sa isang malamig at kalkuladong boses. Sa mundo ng disenyo, mas marami kang natututunan kapag nakikinig ka sa mga bulong ng dingding kaysa sa ingay ng mga taong walang ibang alam kundi mag-utos. At huwag kayong mag-alala, ang tanging motibo ko rito ay ang tapusin ang bahay na nararapat para sa inyong pamilya, isang bahay na binuo sa bawat alaala ng nakaraan. Nang makabalik si Maricel sa Baguio, matapos ang nakakasakal na pagbisita sa Maynila, agad siyang tumuloy sa site ng Summer Sanctuary. Ang gabi ay malalim na, at ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang malungkot na orkestra na sumasabay sa kanyang mga hakbang. Hawak ang isang flashlight, pumasok siya sa loob ng bahay na kalahati pa lamang ang tapos. Ang amoy ng bagong hinalong semento at sariwang tabla ay humahalo sa amoy ng hamog.
Tumayo siya sa gitna ng magiging master bedroom. Doon, sa dingding na itinuro ni Marco, sinimulan ni Maricel ang pagbuo ng lihim na compartment. Sa likod ng mga panel ng Nara, maingat niyang inilagay ang isang maliit na bagay, ang lumang susi na iniwan ng kanyang ama at ang kupas na litrato ng kanilang pangarap na bahay ni Mark. Ang bawat pagpukpok niya sa kahoy, ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na semento, ay tila isang ritual ng paglilibing sa kanyang mga pangarap. Ang bahay na ito ay magiging isang museo ng iyong mga pagkakamali, Marco, bulong ni Maricel sa gitna ng kadiliman. Bawat sulok na lalakaran mo, bawat hangin na lalanghapin mo, ay magpapaalala sa iyo ng babaeng itinapon mo. Itatago ko rito ang katotohanang hindi mo kayang harapin. Kinabukasan, habang abala ang mga manggagawa, dumating si Chloe na may dalang mga bagong kagamitan para sa dekorasyon. Puno ng katarayan ng kanyang bawat galaw, inuutusan ang mga trabahador na itapon ang ilang mga ukit na gawa sa lokal na kahoy na pinili ni Maricel. Itapon niyo yan! Mukhang basura at amoy luma, turo ni Chloe sa isang hand-carved na frame na ginawa ni Maricel bilang simbolo ng katapatan. Gusto ko ng crystal, gusto ko ng kinang. At ikaw, M, bakit mo nilagyan ng double wall ang bahaging ito? Masyadong kumakain ng espasyo. Napatigil si Maricel. Lumapit siya kay Chloe. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa likod ng kanyang salamin. Ang double wall na yan ay para sa insulation, Miss Herrera, upang hindi pumasok ang lamig ng bagyo sa gabi. Pero marahil, kahit anong kapal ng dingding ang gawin ko, hindi nito kayang takpan ng lamig na nanggagaling sa loob ng puso ng mga taong nakatira rito. Anong sabi mo? Angel ni Chloe, akmang lalapit upang harapin si Maricel. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa hindi pa tapos na bintana. Nagpapalipad sa isang piraso ng blueprint na nasa lamesa. Sa likod ng blueprint na yon, may nakasulat na isang pangalan na hindi dapat naroon. Isang pirma na sadyang ginaya ni Maricel mula sa kanyang lumang dokumento ng kasal. Napansin ni Chloe ang papel. Dahan-dahan niya itong pinulot at ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding pagtataka at takot. Ang pirma na ito, bakit kamukha ito ng pirma ng ex-wife ni Marco? Naramdaman ni Maricel ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bitag na kanyang inilaan ay tila nagsisimula ng bumukas, ngunit kasama ba siya sa mga madadamay sa pagguho nito? Magpaliwanag ka! Bakit ang pirma sa likod ng blueprint na ito ay kamukhang-kamukha ng sulat kamay ng babaeng iyon? Huwag mong sabihing nagtatrabaho ka para sa kanya, o baka naman, sino ka ba talaga? Ang matinis na boses ni Chloe ay tila isang matalim na itak na pilit binibiyak ang katahimikan ng itinatayong mansyon. Hawak niya ang papel nang may panginginig. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa likod ng makapal na salamin ni Maricel. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang tila paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang malamig na simoy ng hangin sa Baguio ay pumasok sa silid, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay tila nanggagaling sa isang nag-aapoy na hurno. Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang blueprint mula sa kamay ni Chloe. Ang kanyang mga daliri ay nananatiling matatag, isang bunga ng mahabang panahon ng pagtatago ng sakit at pagpapanggap. Miss Herrera, ang sining ng kaligrapiya ay bahagi ng lumang kurikulum ng arkitektura. Malamig na tugon ni Maricel. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng kaba. Ang mga stroke na yan ay itinuturo sa lahat ng mga estudyante noon upang magkaroon ng disiplina sa bawat linya. Kung may nakikita kayong pamilyar, marahil ay dahil ang babaeng iyon na tinutukoy ninyo ay produkto rin ng parehong lumang sistema. Isang sistemang kinalimutan na ng mga taong mas pinahahalagahan ang kinangkaysa sa kalidad. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay halatang pagod mula sa biyahe galing Maynila. Ngunit ang kanyang mga mata
ay agad na naghahanap ng kasagutan nang makita ang tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng designer. "What's happening here?" tanong ni Marco habang dahan-dahang lumalapit. "Marco, look! This signature! It's just like Maricel's!" Sumbong ni Chloe. Sabay turo sa papel. Kinuha ni Marco ang blueprint. Habang tinititigan niya ang pirma, ang kanyang muka ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang bawat kurba ng titik, ang bawat diin ng panulat, ay tila isang multong humahawak sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat sulat na iniwan ni Maricel sa kanyang lamesa noon, mga simpleng paalala ng pag-ibig na binaliwala niya. Mahinang tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na hukay. "Where did you learn to write like this?" "I already explained it to Miss Herrera, attorney," sagot ni Maricel habang iniayos ang kanyang mga gamit. "Huwag nating hayaan na ang mga multo ng inyong nakaraan ay maging sagabal sa pagtatapos ng inyong summer sanctuary. Ang bahay na ito ay dapat maging simbolo ng inyong bagong simula, hindi ba? Maliban na lamang kung hindi nyo pa talaga kayang bitawan ang mga bagay na itinapon nyo na." Hindi nakasagot si Marco. Ibinalik niya ang papel kay Maricel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog. "Correct. My apologies, Miss Chloe. Let it go. Masyado lang tayong stressed sa papalapit na grand launch." Lumipas ang mga araw at ang summer sanctuary ay unti-unti nang nabubuo bilang isang obra maestra. Ang balita tungkol sa kagandahan ng disenyo ni M ay nakarating na sa mga internasyonal na kritiko. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Maricel sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatanggap siya ng isang email. Isang prestihiyosong organisasyon sa London ang nag-anunsyo na siya ang nanalo ng Golden Vision Award para sa kanyang kontribusyon sa sustainable architecture. Ang proyektong Summer Sanctuary ang naging susi. Tagumpay. Iyon ang salitang dapat ay nagpapasaya sa kanya. Pero sa gitna ng kanyang tagumpay, ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila sumasakal sa kanya. Isang gabi bago ang nakatakdang grand launch, bumalik si Marco sa site ng mag-isa. Walang Chloe, walang Doña Victoria. Naroon lamang siya, may hawak na bote ng alak, nakatitig sa dingding ng master bedroom kung saan itinago ni Maricel ang kanyang lihim na compartment. Nagtago si Maricel sa likod ng isang makapal na kurtina. Pinapanood ang bawat galaw ng lalaki. Nakita niya kung paanong hinahaplos ni Marco ang mga panel ng Nara ng may pagsisisi. Dahan-dahang naupo si Marco sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng emosyon. "Nasaan ka na ba talaga, Maricel?" bulong ni Marco sa katahimikan ng gabi. "Bakit sa bawat dingding ng bahay na ito, ikaw ang nakikita ko? Bakit sa bawat amoy ng kahoy, ikaw ang naaalala ko?" Sa kanyang pag-upo, hindi sinasadyang nasipa ni Marco ang isang bahagi ng baseboard na hindi pa tuluyang nakadikit. Mula sa siwang nito, isang maliit na bagay ang lumabas at dahan-dahang gumulong sa makintab na sahig. Isang lumang susi. Ang susing ginto na may nakaukit na inisyal ng ama ni Maricel. Napatigil ang hininga ni Maricel. Nakita niya kung paanong pinulot ni Marco ang susi. Pinagmamasdan ito sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight. Ang mukha ni Marco ay napuno ng matinding pagkabigla at takot. Dahil ang susing iyon ay ang tanging bagay na alam ni Marco na hinding-hindi mawawalay sa leeg ni Maricel noong sila ay nagsasama pa. Hindi ito maaari. Bulong ni Marco, habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa buong silid, tila hinahanap ang anino ng babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nabura. Ang bahay na ito ay isang obra maestra ng karangyaan, ngunit sa likod ng mga gintong pader, ito ay isang libingan ng katotohanan na handa ng bumukas. Ang Summer Sanctuary ay nagniningning sa gitna ng kadiliman ng gabi sa Baguio. Ang bawat ilaw na nakakabit sa mga puno ng pino ay tila mga bituing bumaba sa lupa upang masaksihan ang pinakainaabangang kaganapan sa mundo ng arkitektura. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakapila sa labas,
at ang mga elitista ng Maynila ay naglalakad sa red carpet, suot ang kanilang mga pinakaagarbong hiyas at damit. Sa gitna ng tawanan at kalansing ng mga baso ng champagne, si Chloe at Doña Victoria ang nagsisilbing mga reyna ng gabi, tinatanggap ang bawat papuri para sa bahay na akala nila ay simbolo ng kanilang tagumpay. Nasaan na ang ating bida? Si M? Tanong ng isang tanyag na kritiko mula sa London. Gusto naming makita ang henyo sa likod ng disenyong ito na nagwagi ng Golden Vision Award. Oh, she's coming! Nakangiting sagot ni Chloe, bagaman may halong inis sa kanyang mga mata dahil sa atensyong nakukuha ng designer. Masyado lang siyang mailap. Alam niyo naman ang mga artist. Sa loob ng isang pribadong silid, nakatayo si Maricel sa harap ng malaking salamin. Wala na ang kanyang malapad na salamin. Wala na ang kanyang turtleneck. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng kulay asul na gown na tila hango sa kulay ng gabi sa Baguio. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ganda na matagal niyang itinago sa ilalim ng uling ng kusina. Hinawakan niya ang susing ginto na ibinalik ni Marco sa kanya sa isang sulat kaninang umaga, isang tahimik na pagkilala sa kanyang pagkatao. Huminga ng malalim si Maricel. Ito na ang gabi ng paghuhukom. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila isang pintig ng katarungan. Sa bawat baitang, naaalala niya ang bawat insulto, bawat pagtataboy, at bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak habang binubuo ang pangarap ng iba. Nang tumuntong siya sa gitna ng sulyap ng lahat, tila tumigil ang mundo. Ang musikang klasikal ay tila nawalan ng tunog nang makita ng mga panauhin ang babaeng papalapit sa stage. Maricel? Ang mahinang bulong ni Doña Victoria. Ang kanyang baso ng champagne ay muntik nang mahulog sa sahig. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Napatigil si Marco sa gitna ng pakikipag-usap sa mga kliyente. Nang makita niya si Maricel, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinapon niya, ang babaeng tinawag niyang basura, ay ang parehong M na tinitingala ngayon ng buong mundo. Ang susing hawak niya kanina ay ang huling piraso ng puzzle na tuluyan nang nabuo sa kanyang isipan. Good evening, everyone. Ang boses ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, malinaw at puno ng dignidad. I am M. But most of you, especially the owners of this house, know me by another name. I am Maricel San Jose. Isang matinding bulungan ang bumalot sa paligid. Ang mga kamera ng press ay nagsimulang mag-flash ng sunod-sunod. Si Chloe ay tila naging estatwa sa kinatatayuan. Ang kanyang galit ay nahaluan ng matinding hiya habang nakikita ang mga mata ng mga tao na nakatitig sa kanya. Ang Summer Sanctuary ay hindi ko dinesenyo para sa inyong kaligayahan. Patuloy ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Marco. Dinesenyo ko ito upang ipakita sa inyo ang halaga ng mga bagay na binaliwala nyo. Ang bawat ukit sa dingding, ang bawat sulok ng bahay na ito ay gawa sa pawis at luha ng isang babaeng inakala ninyong wala nang mararating. Ngayong gabi, tinatanggap ko ang parangal na ito, hindi bilang asawa ng isang tanyag na abogado, kundi bilang isang arkitekto ng sarili kong kalayaan. Lumapit si Marco sa stage, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Maricel, let's talk. I didn't know. I made a mistake. Attorney, putol ni Maricel. Ang kanyang nangyang ngiti ay tila isang malamig na sikat ng buwan. Ang pagkakamali ay naitatama sa simula, hindi kapag tapos na ang lahat. Ang bahay na ito ay inyo na, pero ang aking pangalan, ang aking sining, at ang aking buhay ay hindi na muling magiging bahagi ng iyong mundo. Sa harap ng lahat, iniabot ni Maricel ang susi ng bahay kay Chloe. Ngunit bago niya ito bitawan, bumulong siya ng sapat lamang para marinig ng babae. Ingatan mo ang bahay na ito, Chloe.
Dahil binuo ko ito sa pundasyon ng isang pagtataksil at ang mga pundasyong ganoon ay hinding-hindi nakakahanap ng tunay na kapayapaan. Habang naglalakad si Maricel palabas ng mansyon, naririnig niya ang kaguluhan sa loob, ang pag-aaway ni Marco at Chloe, ang hiyaw ni Doña Victoria, at ang mga katanungan ng press. Ngunit sa labas, ang hangin sa Baguio ay sariwa at malaya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang anino sa dilim. Siya na ang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa sarili niyang landas. Mabubura ba ng tagumpay ang lahat ng hapdi ng nakaraan? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim na pagbabago sa buhay ni Maricel? Ang bawat palakpak ng mga tao kanina ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa aking mukha, Marco. Pinagmukha mo akong tanga. Pinagmukha mo kaming tanga ng pamilya ko. Ang boses ni Chloe ay pumailan lang sa loob ng malawak at malamig na salas ng Summer Sanctuary ilang oras matapos ang nakaka-iskandalong grand launch. Ang mansyong dinisenyo ni Maricel ay wala ng bakas ng karangyaan. Ang bawat sulok nito ay tila na puno ng bigat ng kahihiyan. Ang mga baso ng champagne na naiwan sa mga lamesa ay tila mga saksi sa pagguho ng imahe ng perfect couple na pilit nilang ipinamalas sa mundo. Hindi ko alam, Chloe. Akala mo ba ay gusto kong mangyari ito? Sigaw ni Marco habang padaskol na itinapon ang kanyang suit jacket sa mamahaling sofa. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at kalituhan. Paano ko malalaman na ang babaeng itinapon ko sa kalsada ay ang parehong henyo na tinitingala ninyo? Hindi ba't kayo ang pumili sa kanya? Kayo ang nagpumilit na siya ang kuhanin. Dahil magaling siya. At dahil doon, mas lalo mo akong hinya. Angil ni Chloe. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng pagdampi ng palad sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang sampal na yon ay hindi lamang para sa galit, kundi para sa katotohanang napagtanto niya na sa kabila ng kanyang yaman at ganda, ay natalo siya ng isang babaeng tinawag nilang basura. Napatulala si Marco, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ngunit bago pa siya makasagot, lumitaw si Doña Victoria mula sa anino ng pasilyo. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone, kung saan mabilis na kumakalat sa social media ang video ng paglantad ni Maricel. Ang reputasyon natin, Marco. Ang pangalan ng ating pamilya. Ang boses ng matanda ay paos at puno ng pait. Pinagtatawanan tayo ng lahat. Ang mga kaibigan ko sa club, ang mga kliyente mo sa law firm. Lahat sila ay nagtatanong kung paano naging ganoon kadesperado ang isang anak ng mga San Jose na sakta ng babaeng bumuhay sa kanya. Isang ungrateful gold digger. Iyan ang tawag nila sa iyo ngayon, anak. Mama, hindi iyan totoo. Ako ang nagtagumpay sa sarili kong sikap. Giit ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay tila walang laman. Sikap? Marco, ang sining ni Maricel ang nagdala sa iyo sa tuktok ngayong gabi at siya rin ang nagpabagsak sa iyo sa isang iglap. Patuloy ni Doña Victoria habang dahan-dahang nauupo sa isang silya, tila nawalan na ng lakas. Ang bahay na ito, ang Summer Sanctuary na ito, hindi ito isang tahanan, isa itong sumpa. Bawat dingding na titingnan natin ay magpapaalala sa atin ng ating kawalang hiyaan. Samantala, sa isang maliit na balkonahe sa Baby's Blooms, nakatanaw si Maricel sa malayo. Ang liwanag ng buwan ay banayad na tumatama sa kanyang mukha na ngayon ay payapa at wala ng bakas ng paghihiganti. Sa kanyang tabi ay si Tita Baby na marahang hinahaplos ang kanyang balikat. Tapos na, Maricel. Naibigay mo na ang pinakamasakit na sampal sa kanila, ang sampal ng iyong tagumpay. Wika ni Tita Baby. Hindi ko akalain na ganito ang mararamdaman ko, Tita. Bulong ni Maricel. Akala ko ay matutuwa ako kapag nakita ko silang nasasaktan. Pero ang totoo, nararamdaman ko lang ay ang paglaya.
Parang isang mabigat na tanikala ang tuluyan ng naputol sa aking mga paa. Iyan ang tunay na katarungan, iha. Kapag ang iyong kaligayahan ay hindi na nakadepende sa kanilang pagdurusa, muling wika ng matanda. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog nang dumating ang isang balita mula sa Maynila. Ang pamilya Herrera, ang pamilya ni Chloe, ay naglabas ng formal na pahayag. Itinigil na nila ang lahat ng suporta sa law firm ni Marco at formal nang kinanse sila ang kasal. Sa isang gabi, hindi lamang ang pag-ibig ang nawala kay Marco, kundi ang lahat ng material na bagay na kanyang ipinagpalit para kay Maricel. Ang karma ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi mapigilan, habang si Maricel ay dahan-dahang humihiga sa kanyang kama sa Baguio. Ramdam niya ang bango ng mga puno ng pino at ang lamig ng hangin na tila humahalik sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, natulog siya nang walang luha sa kanyang mga mata. Ano ang susunod na kabanata sa buhay ng isang babaeng wala nang kailangang patunayan sa mundo? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marco upang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya ngayong siya ay nasa ilalim na ng putikan? Hindi na kailangan ng isang ibon ang pahintulot ng langit upang lumipad. Kailangan lang niyang buksan ang sarili niyang mga pakpak at talikuran ang lupang pilit siyang ibinaba. Ang mga salitang ito ang naglaro sa isipan ni Maricel habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang bagong opisina sa Baguio. Ang silid ay puno ng liwanag. May malalaking bintana na nakaharap sa mga bundok at ang bawat sulok ay amoy sariwang papel at tinta. Wala na ang amoy ng usok, wala na ang bigat ng mga utang na hindi sa kanya. Sa kanyang lamesa, ang Golden Vision Award ay kumikinang. Isang patotoo na ang sining na binuo sa gitna ng sakit ay may kapangyarihang magpabago ng mundo. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang katahimikan. Bumukas ito at iniluwa si Marco. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na abogado na nakilala niya sa Maynila. Ang kanyang polo ay lukot, ang kanyang mga mata ay malalim at madilim ang paligid, at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang anino ng dating kakinangan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng silid ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba natatakot siyang madungisan ang kalinisan ng bagong mundo ni Maricel. Maricel, mahinang tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pumunta ako rito. Hindi para manggulo. Gusto ko lang humingi ng tawad. Nawala na ang lahat sa akin, Maricel. Ang law firm, si Chloe, ang tiwala ng mga tao. Pati si Mama, hindi na ako kinakausap dahil sa kahihiyan. Dahan-dahang humarap si Maricel sa kanya. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na awa na hinaluan ng pagtanggap. Nandito ka dahil wala ka nang mapuntahan, Marco. Hindi ka humihingi ng tawad dahil nagsisisi ka. Humihingi ka ng tawad dahil ngayon mo lang naramdaman ang lamig ng mundong ikaw mismo ang gumawa. Hindi totoo iyan. Lumapit si Marco. Sinubukang hawakan ng kamay ni Maricel, ngunit mabilis itong iniwas ng dalaga. Naalala ko ang lahat, Maricel. Ang mga gabi sa Maynila, ang pag-aalaga mo. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Pwede ba nating simulan muli? May pera pa ako. Pwede tayong bumuo ng bagong buhay dito sa Baguio, malayo sa lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Bumuo ng bagong buhay? Marco, ang buhay na sinasabi mo ay ang buhay na binuo ko nang mag-isa habang ikaw ay abala sa pagyurak sa aking dangal. Noong sinabi ng iyong ina na ako ay isang tukal lamang na nakasabit sa iyong mga paa, hindi ka kumibo. Ngayon, gusto mong maging bahagi ng aking paglipad? Kinuha ni Maricel ang isang dokumento mula sa kanyang lamesa at inabot ito kay Marco. Iyan ang huling dokumento na kailangan mong pirmahan, ang paglilipat ng natitira nating ari-arian sa Maynila para sa itinatayo kong foundation, ang Rising Hearts Foundation. Ito ay para sa mga kababaihang katulad ko na itinapon at sinaktan
upang matulungan silang mahanap ang kanilang sariling halaga. Pero paano ako? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang paano mo ay hindi ko na problema, Marco. Malamig na tugon ni Maricel. Katulad ng pag-alis ko sa Maynila na walang kahit ano kundi isang maleta. Iyan din ang kailangan mong gawin. Hanapin mo ang iyong sarili sa gitna ng iyong pagkawasak. Doon mo malalaman kung ano ang tunay na halaga ng mga bagay na itinapon mo. Nang pirmahan ni Marco ang papel, tila bawat dulas ng panulat ay isang pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Lumabas siya ng opisina nang hindi na lumingon. Ang kanyang mga balikat ay lalong bumagsak habang nilalamon siya ng makapal na hamog sa labas. Pag-alis ni Marco, pumasok si Tita Baby at ang isang grupo ng mga kababaihan, ang mga unang benepisyaryo ng kanyang foundation. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa. Mga matang dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay nagniningning na sa pangarap. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang tunay na kahulugan ng kanyang tagumpay. Hindi ito tungkol sa mga award, hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagiging isang kanlungan para sa mga pusong sugatan. Tumingin si Maricel sa kanyang mga palad. Ang mga sugat at pilat mula sa kusina ay naroon pa rin. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay hindi na tanda ng pagdurusa. Ang mga ito ay mga medalya ng kanyang katatagan. Siya ay isang agila na ngayon, malayang lumilipad sa itaas ng mga puno ng pino, dala ang pangako ng isang bagong bukas na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kapayapaan ay hindi ang pagkawala ng ingay ng nakaraan, kundi ang kakayahang makinig sa sarili mong hininga nang wala ng halong pait o pagsisisi. Ang bawat sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng pino sa labas ng bintana ni Maricel ay tila isang banayad na haplos ng bagong simula. Isang taon na ang nakalipas simula nang gumuho ang mundo ni na Marco at Chloe sa loob ng Summer Sanctuary, at sa loob ng panahong iyon, ang Baguio ay naging higit pa sa isang taguan para kay Maricel. Ito ay naging kanyang tahanan, kanyang kuta, at ang kanyang hardin ng muling pagkabuhay. Ang Rising Hearts Foundation ay ganap nang nakatayo. Isang gusaling gawa sa salamin at kahoy na tila yumayakap sa bawat babaeng pumapasok dito upang maghanap ng lakas. Inayos ni Maricel ang mga gamit sa kanyang mesa. Wala na roon ang mga lumang litrato ng kanyang nakaraan. Sa halip, nakalagay ang mga bagong plano para sa isang community center sa mga liblib na bahagi ng Benguet. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat mula sa kusina, ay ngayon ay may hawak na muling lapis at ruler. Ang mga kasangkapan ng kanyang tunay na hilig. Ang bawat linya na kanyang iginuguhit ay hindi na para sa ambisyon ng ibang tao, kundi para sa kagalingan ng nakararami. Mukhang napakalalim na naman ang iniisip ng ating pinakamahusay na arkitekto. Wika ni Tita Baby habang pumapasok sa silid, may dalang 2 tasa ng mainit na Barako coffee. Ang matanda ay nananatiling masigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang tinuring na anak. Iniisip ko lang, tita, kung paanong ang lamig ng Baguio na dati ay kinatatakutan ko ay naging init na ngayon na nagbibigay sa akin ng lakas. Sagot ni Maricel, sabay tanggap sa tasa. Salamat sa lahat, tita. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay isa pa rin akong anino sa Maynila. Ginawa mo ang lahat ng yan ng mag-isa, Maricel. Ako lang ang nagsilbing bintana, pero ikaw ang pumiling tumalon at lumipad. Tugon ng matanda. At speaking of paglipad, may naghahanap sa'yo sa ibaba. Ang arkitektong tumulong sa atin sa mga permits ng foundation. Kanina pa siya naghihintay. Dala ang paborito mong puting rosas. Naramdaman ni Maricel ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang pintig na hindi dala ng takot o sakit, kundi ng isang banayad na kuryosidad. Si Elias. Isang lalaking tahimik, may malalim na pag-unawa sa sining, at higit sa lahat ay nakikita si Maricel hindi bilang M,
o bilang ex-wife ni Marco, kundi bilang isang babaeng may busilak na kaluluwa. Sa mga nakaraang buwan, si Elias ang naging tahimik na katuwang ni Maricel, isang taong marunong makinig sa kanyang mga kwento nang walang panghuhusga. Dahan-dahang bumaba si Maricel sa hagdanan ng foundation. Sa lobby, nakita niya si Elias na nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa mga bundok. Nang lumingon ito, isang matamis at tapat na ngiti ang sumalubong kay Maricel. Iniabot nito ang isang pumpon ng mga sariwang rosas na tila kasing puti ng hamog sa umaga. Para sa arkitekto na bumuo ng hindi lamang mga gusali, kundi pati na rin ng mga pangarap. Wika ni Elias, ang kanyang boses ay malalim at nakakalma. Kumusta ang pakiramdam ng unang anibersaryo ng foundation? Masaya, Elias. Pakiramdam ko ay ganap na akong malaya, sagot ni Maricel habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang amoy ng mga rosas ay humahalo sa bango ng kape at sa sariwang hangin ng Baguio. Habang naglalakad silang dalawa sa hardin, naramdaman ni Maricel na ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Wala na ang kaba, wala na ang pag-aalinlangan. Ang nakaraan ay nananatiling bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng kanyang wakas. Ang kanyang buhay ay tila isang disenyo na dumaan sa maraming rebisyon, ngunit ngayon ay nahanap na ang perpektong balanse. Napatigil sila sa tapat ng isang matandang puno ng pino. Tumingin si Elias kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ng dalaga, ang tapat na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Maricel, alam kong marami ka ng dinaanan. Mahinang simula ni Elias. At hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang malaman mo na narito ako, hindi para punan ang anumang kulang, kundi para samahan ka sa pagbuo ng mas marami pang magagandang bagay. Handa ka na bang magdisenyo ng isang kwento na para sa ating dalawa? Isang banayad na ihip ng hangin ang dumaan, nagpapalipad sa ilang hibla ng buhok ni Maricel. Tumingala siya sa malawak at asul na langit ng Baguio. Ang kanyang puso ay payapa, tila isang lawa na walang kahit anong alon. Ngumiti siya kay Elias, isang ngangiting nagsasabing ang lahat ay magiging maayos. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang liham ang nakarating sa kanyang opisina ng hapon ding iyon. Isang liham mula sa isang ospital sa Maynila. Si Doña Victoria ay na-stroke at ang tanging pangalang binabanggit nito sa kanyang pagdedeliryo ay Maricel. Haharapin ba ni Maricel ang huling multo ng kanyang nakaraan upang tuluyan ng makamit ang ganap na kapatawaran? O hahayaan na lamang niya itong mabaon sa limot kasabay ng mga pait na kanyang nalampasan? Ang huling pahina ng bawat kwento ay hindi naman talaga isang katapusan, kundi isang pintuan patungo sa isang mundong tayo na mismo ang nagdisenyo ng may kalayaan at pagmamahal sa sarili. Ang simoy ng hangin sa Baguio sa hapon na yon ay may dalang kakaibang bango. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na hinaluan ng amoy ng malinis na ulan. Nakatayo si Maricel sa balkonahe ng Rising Hearts Foundation, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang huling liham mula sa Maynila. Pumanaw na si Doña Victoria pagkatapos ng ilang buwang pagkakasakit. Sa huling sandali nito, ayon sa balita, ay humingi ito ng tawad sa lahat ng kanyang nasaktan, bagaman hindi na nagtagpo ang kanilang mga landas. Pinakawalan ni Maricel ang isang malalim na hininga. Isang hiningang tila naglalabas ng huling bahagi ng bigat na nanahan sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Pinuntahan niya ang matanda sa ospital noong nakaraang buwan, hindi dahil sa obligasyon at hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa awa. Sa pagkakakita niya sa dating makapangyarihang babae na ngayon ay payat, lupaypay at hindi na makapagsalita, napagtanto ni Maricel na ang galit ay isang lason na ang biktima lamang ay ang taong nagdadala nito. Pinatawad niya ang matanda sa loob ng kanyang puso, hindi dahil karapat-dapat ito,
kundi dahil karapat-dapat si Maricel sa kapayapaan. Maricel, handa na ang lahat para sa ating dinner celebration. Ang tinig ni Elias ay narinig niya mula sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang init ng presensya ng lalaki, isang presensyang hindi kailanman nagpaliit sa kanyang pagkatao. Lumingon si Maricel at ngumiti. Susunod na ako, Elias. May tinatapos lang akong isang huling alaala. Bumaba ang kanyang tingin sa labas kung saan nakita niya ang isang pamilyar na figura sa malayo, sa labas ng gate ng foundation. Si Marco, nakatayo ito roon. Mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Nakatingala sa gusaling binuo ni Maricel. Hindi ito pumasok, hindi ito tumawag. Nanatili lamang itong nakatanaw. Tila isang taong nagugutom na nakatingin sa isang piging na hindi na niya kailanman maaaring saluhan. Sa isang iglap, tumalikod si Marco at naglakad palayo. Unti-unting nilamon ng hamog ng bagyo. Wala nang naramdamang hapdi si Maricel. Ang lalaking iyon ay naging isang bahagi na lamang ng kanyang nakaraan, isang leksyon na nagpatibay sa kanyang pundasyon. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Maricel. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pag-unawa at respeto. Sa haplos na yon, naramdaman ni Maricel ang tunay na kahulugan ng kilig. Hindi ito ang mabilis na tibok ng puso dahil sa kaba, kundi ang kalmado at tiyak na pintig dahil alam mong ikaw ay ligtas at pinahahalagahan. Masaya ako para sa iyo, Maricel, bulong ni Elias habang magkasabay silang naglalakad papasok sa loob ng foundation, kung saan maririnig ang tawanan ng mga kababaihang tinulungan ni Maricel na bumangon. Ang kwento ni Maricel ay hindi lamang kwento ng isang sawi sa pag-ibig na nagtagumpay. Ito ay kwento ng bawat babaeng minsang naniwala na sila ay walang halaga, hanggang sa natutunan nilang hawakan ang sarili nilang lapis at iguhit ang sarili nilang tadhana. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ganti. Kung minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya, malaya, at puno ng pagmamahal nang wala ang mga taong nagsabing, hindi mo kaya. Habang isinasara ni Maricel ang pinto ng kanyang opisina, ang huling liwanag ng araw ay tumama sa kanyang Golden Vision Award. Ang nakasulat doon ay hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi ang isang katotohanang mananatili sa habang buhay. Ang tunay na tahanan ay hindi ang mga dingding na gawa sa bato at ginto, kundi ang kapayapaang matatagpuan mo sa loob ng iyong sarili kapag natutunan mo ng patawarin ang nakaraan at yakapin ang bagong bukas. Sa gitna ng lamig ng bagyo, ang puso ni Maricel ay mananatiling mainit. Isang nagniningning na sulo para sa lahat ng mga pusong naghahanap ng daan pauwi sa sarili nilang halaga.